Ilang araw bago magpasko, nagbantay din ang rescue sa emergency room ng ospital ng Maynila. Isa sa mga sinugod ay ang lalaking muntik ng matapyas ang tenga matapos mapagtripan sa kanyang sinasakyang jeep. Years na ako nagtatrabaho dito sa ospital ng Maynila. Marami dito sa amin, mga medical legal talaga, mga nasaksak, mga barel, na palo. Sa ulo lang po. Nag-ano kami, nag-biyahe, galing kami Caloocan po, pauwi sa Pandangan. Pag-stop nung stoplight, nasa Mura po kami. Pag-stop nun, pag-stop nun, nagising ako. Ayun, kapatid ko. Nakita ko nasa labas. Yun, nagsusuntukan na. Tumakbo rin po ako palabas. Kaya, nangyari po ganun. Alam ko naman, tingnan ko lang utol ko. Wala naman kami ginagawa ng masama. Nagtampo siya ng sugat dito sa may frontal area, dito sa may right. Tapos meron po siyang laceration dito sa may tenga. So, bale, parang natapyas po siya ng konti. Mukha pong may matigas na bagay, posible pong bato or posible pong kahoy na pinanghampas sa kanya. Sa kaso ng pasyente, pwedeng naapektuhan yung buto sa bungo, parte ng bungo sa may tenga. Kung magkaroon ng fracture dun sa loob, yun ang pwedeng dahilan ng pagkabingi. Pero sinilip naman natin yung loob ng tenga ng pasyente, wala nang pakita ng mga senyales na hanggang sa loob natamaan yung part ng tenga na responsible sa pandinig. Linis muna natin, kailangan masigurado natin na walang natitirang mga foreign body, yung mga bato, alikabok, o anumang dumi na pwedeng mag-cause ng infection dun sa sugat ng pasyente. Nagsusuka siya mainly kasi dahil dun sa under sa influence na alcohol. And meron din siyang isang injury dun sa may frontal area, sa may taas ng ulo niya. So pwede rin magkaroon siya ng concussion, kaya medyo nagsusuka-suka siya. Nararamdaman mo mga may ko? Yan mo ako. Kailangan mastara natin yung sugat. Kasi avenue for infection yun. Pwedeng doon dumaan na infection na pagka hindi natin natugunan, kakalat sa buong katawan. Aesthetic value, yung itsura ng pasyente. Pangit naman pagka hinayaan natin na wakwak yung kabilang tenga niya. Siyempre, makakapekto sa pamumuhay niya yun. Mahihiya yung pasyente na hindi maayos, hindi pantay yung tenga niya. So, yan yung mga iniisip natin na sa pag-repair natin ng mga lacerations, mga sugat, sa ini-involve ng mukha. Hindi naman kailangan nang i-admit yung pasyente. Maganda naman yung pagkakabit natin ng tenga niya. Maayos, nagreseta lang tayo ng antibiotic na cover dun sa sugat tsaka dun sa pagkasira ng buto sa tenga niya. Sakaling magkaroon ng mga ganyang injury na nasa bahay, unang-una maganda, hugasan lang ng malinis na tubig para kung ano man ang mga natirang foreign body, ma-flush out. Pagkatapos nun, meron kasing mga ugat na pwedeng hindi makontrol sa pagdudugo. So maganda, dalhin kagad sa pinakamalapit na ospital na kayang mag-cater ng ganung mga problema. Matapos gamutin ang lalaki na pagtripan sa kanyang sinasakyang jeep, isa pang aksidente ang tinugunan ng mga doktor ng ospital ng Maynila. Isang construction worker na bagsakan ng tubo sa mukha. I am Dr. Christopher Passion. Incoming third year resident here at Hospital ng Manila Medical Center. Ako yung pag nag-duty at kung sino man yung nire-refer na patients, ako yung tumitingin sa ER ko. Saan ang tama? Pasok na po siya sa ER. Tama po siya. Yung patient na nakita natin, 23-year-old, case of trauma na accidentally na disgrasya, natamaan siya ng metal rod dito sa eyebrow. Kasi nabawa sila ng tubo. Yung ginawa kami ng tubo size 2 inches yung diameter. Tapos may naka-insert na 1 meter.
na 1 inches sa loob ng 2 inches na puso. So, hindi nila na malayo. Malayo na yan. Meron sa loob ng maliit. Tatayin na lang namin yung sugat. Titignan natin unang-una yung vision ng pasyente. So, okay naman kasi siya. Maayos naman. 20/20 naman yung vision niya. So, ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng problema sa loob ng mata. Doon lang sa labas. Balat natin dito sa noo, medyo manipis siya, tsaka nakadikit siya sa buto. So, minsan, mababaw lang o mild lang yung trauma. Pag medyo sharp yung edge na tumama, lumalabas pa rin siya. Usually, mga chip fracture, yung maliit lang parang bungi, parang nabungi lang ng konti. Meron din tayong comminuted fracture, yung partial lang, parang buka or hiwa lang na hindi totally naghiwalay. Yun lang yung mga most common na na-expect natin sa mga ganyan condition. Nagtusok din kami ng anti-tetanus kasi hindi natin alam kung ano yung sugat. Kahit sabihin niya na na malinis, pero kasi pag metal at may kalawang, hindi mo naman nakikita. And after pagtatahi, saka na natin siya paggawa yung mga susunod na mga examinations. Like yung x-ray nga ginawa natin. Bumabas nga sa resulta na okay naman. Negative siya sa fracture. Isip ko po na habang tinatay yung sugat ko, nagdasal din po at konti na salamat po ako sa Diyos na ito lang po yung nangyari sa akin. Kaya inaano ko na gumaling na ako sa trabaho niya. Handa lahat ang kumpanya namin na sagutin ng medication kasi accident naman yung nangyari. Kailangan natin i-prevent yung mga ganong condition. Kung nasa work ka, like sa kanya, in his case, nasa construction site siya, kailangan na talaga gumamit siya ng goggles all the time. Kung ano yung protective gear na binibigay or nire-require ng company, dapat gamitin nila.